Hello guys! Once again, welcome back sa ating channel. Ito po yung host na si Chloe TV, muling magbibigay ng panibagong reaction video dito sa EDSI. Ayan mga solid EDSI supporters natin, kamusta po kayong lahat? Maligayang pagbabalik sa ating munting channel. Alam kong mahal na mahal niyo talaga ang EDSI, no? So yung iba talagang pinaglalaban nila, yung iba nakikipag-away doon sa comment section. Ganon kasulid ang ating mga EDSI supporters. No, ganon sila magmahal at magsuporta dito sa ating EDSI, especially dito kay Beyonce. Grabe yung pagmamahal na binigay nyo dito sa kanya, guys. Yun, kita nyo naman ang laki na lang pinagbago ng buhay ni Beyonce ngayon. So hindi talaga nagsisisi si Beyonce, no? Walang pagsisisi ang nangyari to kay Beyonce dahil nakita siya ng kalingap, no? Natulungan, nabigyan ng bahay, hindi lang pipitsuging bahay kundi napakabunggang bahay talaga. At sa tulong na rin po yan ng ating mga mahal na sponsors, no? Isa din po ang sponsors ng EDSI ang talaga namang merong malaking ambag dito. So ngayon guys ay ating bibigyan ng reaction itong interview ni Kuya Bal, no, dito kay Beyonce, kung ano yung masasabi niya, anong masasabi ni Beyonce dito sa kanilang relasyon ngayon ni Papa Eds, no, dahil sila ay 18 months na. Grabe, almost 2 years na rin po ang ating EDSI, guys, and congratulations sa inyo in advance dahil nariyan kayo. Talagang hindi nyo iniwan, hindi kayo bumitaw sa pagsuporta dito sa EDSI, no, napakasolid nyo naman. So dito guys, ating alamin kung ano nga ba yung mensahe niya dito, ano yung gusto niyang sabihin sa kanilang 18 months ni Papa Eds na magkasama. So ating panonoorin guys, pakinggan natin ang mga ibang pang katanungan dito ni Kuya Bal dito sa ating dalaga na si Baby Beyonce. Sa loob ng 18 months ninyo ni Papa Edo, mensahe na gusto ko sa kanya magpasalamat kasi hindi po siya nagsasama. Tuloy-tuloy po yung samahan namin. Talaga wala pong nakasira. Maganda, no? Talaga naman po mga kaibigan. Nabalitaan mo yung nangyari sa Danjoy? Nabalitaan mo yun? So yun, napakasimple po na ganyang mensahe doon, pero talagang napakalalim ang meaning. So sana hindi masisira itong kanilang samahan kasi matagal na silang malalim na yung kanilang samahan. At sa kanilang 18 months, grabe, sobrang ang daming nangyari, may mga ups and down. Kumbaga roller coaster din ang nangyari dito sa ating EDSI. No, hindi rin po madali ang kanilang pinagdaanan, pero kita nyo naman hanggang ngayon, talagang nananatili pa rin matatag at road to forever na rin po ang ating EDSI. Ano mensahe mag-iba pa ito tungkol doon sa gano'n? Yun po, may sakaling gusto ko po maging maging totoo po siya sa akin. Magsabi po siya kung mag-work po sa sila. Po siya. Mapapaasawa. Sabihin po niya. Ayan, no? So sabi ni Beyonce dito, magpapakatotoo si Papa Eds. So if ever man na makahanap si Papa Eds ng mapapangasawa, no, if ever lang to huwag niyong seryosohin, baka makahanap ng girlfriend si Papa Eds. So gusto ni Beyonce na magsabi siya ng totoo. Masakit din po guys, no, na niluluko tayo, palagi tayong magkasama, palagi tayong nagkangitian sa isa't isa, pero hindi mo alam na meron na palang ibang nagpapasaya dito sa ating kasama, no? So mahirap sa part ni Beyonce, kaya siguro sinasabi niya dito na habang mas maaga pa, no, if ever man na makahanap si Papa Eds ng true love at hindi si Beyonce yung makatuluyan niya, gusto ni Beyonce na sabihin agad ito sa kanya, na magpapakatotoo kung ano yung nararamdaman ni Papa Eds. Pero kitang-kita naman po natin na malabong mangyari yon, di ba? Si Papa Eds kasi sobrang napaka-ano dito napaka-seryoso, napaka-effort niya dito para kay Beyonce, kaya sobrang napakalabong mangyari po yan. Tuloy pa natin guys. Para hindi po ako masaktan. Yun,
Grabe, talaga naman ito mga kaibigan. Sa loob ng 18 months, kamusta naman yung, ayaw ko sabihin na magjowa sila eh. Kasi ayaw kong mag-chismis dito. Kasi may chismis kami. Ayaw ko magsabi. Nga naman, no? So, maraming mga chismoso, kaya love team lang muna. Na wag lang muna yung jowa. No? Kasi love team naman talaga dito sa Kalingap. Wala pong jowa. Hindi po jowa yung dito. Ginawa yung love team para magkaroon ng mga sponsors para matulungan palalo yung mga beneficiary. Kaya hindi po jowa ang hanap dito guys sa Kalingap serye. Kundi love team lang para yun, makahanap ng sponsors at matulungan pa lalo ang ating beneficiary. So at least malinaw po yun, no? Kasi pag sinabi nating jowa talaga, ibang usapan na po yun. Na magjowa sila. Ang tanong ko lang yan po ngayon mga kaibigan, mga kalingap. Kung sakali bang si Papa Edo ay mag-asawa, masasaktan ka ba? Masasaktan ka ba? Yan si, totoo lang, sa totoo lang. Yung real talk. Ito guys ha. Masasaktan ka ba pag si Papa Eds ay kung sakali na may mag-asawa siya, ganyan ng iba? Siyempre. Kasi ano matagal na din yung pinagsawahan namin. Nahulog naman upo kay Papa Edo. Nahulog mo na. Ayaw sumagot. Napamahal ka ba sa kanya? Diba? Alam nyo na po guys, no? Alam nyo na. Talagang lume-level up na talaga ang ating dito EDC. So yun, walang paligoy-ligoy, no? Siyempre, matagal na silang magkasama sa hirap at ginhawa. Sa 18 months ba naman, no, hindi ganon kadali na kalimutan si Papa Eds if ever na mag-asawa ito. So sobrang napakasakit sa part ni Beyonce. Diba? So ayun, at least alam natin. Alam natin guys na mahal na rin ni Beyonce itong si Papa Eds natin. Handa na siyang ipaglaban yung nararamdaman niya dito kay Papa Eds. So, ayan guys, no? Narinig nyo po na talagang masasaktan itong si Beyonce if ever na iiwanan siya ni Papa Eds niya. Dito kasi kay Beyonce guys, nung una pa lang, kung tiningnan nyo talaga lahat ng episode dito sa EDC, nakikita talaga natin dito kay Beyonce na wala talaga siyang nararamdaman dito kay Papa Eds. Kumbaga, ginagawa lang niya yung part niya as a love team. So, gusto lang niyang ipakita sa atin na professional siyang tao, kaya niyang gawin yung pag-arte, pagla-love team dito kay Edo. So, ganun yung nakikita natin. Pero ngayon, unti-unting nagbago ang ihip ng hangin. Unti-unting na fall in love itong si Beyonce dito kay Papa Eds, no? So, hindi na siya nahihiya guys na sabihin kung ano yung tunay na nararamdaman niya dito para kay Edo. Talagang sinasabi na niya yung totoong nararamdaman niya. At syempre, sino ba namang hindi masasaktan kung sa loob ng 18 months na magkasama kayo, tapos bigla ka na lang iiwan dahil malalaman mo na nag-asawa na pala siya, meron na pala siyang makakasama habang buhay. So, syempre, sobrang napakasakit sa part ni Beyonce. Walang taong hindi masasaktan, lalo na nahulog ka na sa isang tao na pamahal mo na siya, kasi palagi mong maiisip yung mga magaganda niyong ginagawa. Talagang nakakamiss yun. Grabe itong si Beyonce ngayon, napaka-prangka na hindi na siya talaga nahihiya. And tama nga yung sinabi ni Kalinga Prab na itong si Beyonce ngayon sobrang nag-level up, na mas matamimi pa itong si Kalingap Edo every time na may sasabihin si Beyonce. Yun, advice natin ay pagpatuloy lang ang kanilang magandang samahan. At saka, syempre, normal naman talaga ang may hindi pagkakaintindihan minsan. Pero ang importante, ginagawa ng paraan para malutas yung alitan, no? Kasi normal po yan bilang magjowa. Kung magjowa naman talaga itong dalawa na to, hindi natin alam. So, hindi pa kasi nila sinabi na talagang magjowa na sila.
Kaya normal lang po na minsan may mga hindi pagkakaintindihan. Pero ang importante, nandito pa rin sila sa isa't isa. Siyempre, bilang isang supporters ng EDSI, so sana ipagpatuloy lang natin ang pagsuporta dito sa ating EDSI ngayon. So hanggang dulo rin po guys, no? Road to forever, hanggang sa ikasal, magkaanak. So, ayan. Yung mga issue guys, wag nyo nang problemahin yan kasi normal naman yan. At yung iba nating mga solid EDSI supporters, talagang nakipag-away pa sila doon sa comment section pag meron silang nakikitang mga pambabash. Pero yun ay natural lang yan kasi nandito sila sa mundo ng social media. Kaya meron talagang mga taong gagawa ng issue. No? So maganda rin po minsan na may issue para pag-usapan at mas lalong sisikat pa lalo ang ating EDSI. So bago natin tapusin, huwag kalimutan mag-like and share nitong video, and of course mag-subscribe na rin po kayo guys. Ito po inyong host na si Chloe TV. Maraming salamat.